impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kaysa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino, gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa, gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870 naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong ika-30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o CHA-CHA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain noong ika-7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Noong nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong ika-14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng CHA-CHA at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin,
ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2, naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Daza at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Chacha o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago, kung para lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero, magagaling ang mga buwaya, tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Madam President, may I make Yes, we recognize Senator Mig Subiri. point of order? Madam President, the point of order. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda na sowing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI. And all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative.
na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here? Walang ganyanan. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Itong mga idea ng mga tao to Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, CHA, character change. That is what we need. Kaya kung merong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, mayroon silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito. Ay, ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, if we were going to change or amend, not change, amend ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang. Sabi ko, at yun may in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ang presidente? Ang senator, 30. Bakit sa atin 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa of the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? And I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Hindi ba? Ano ba yan Hindi ba pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako yung nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues. Any one of them. Hindi ko binanggit As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. Yung ating institusyon, Madam Chair, isisirain doon po sa video presentation. Nasisira po yung ating institusyon. And what we're trying to do, Madam Chair or Madam President, instead of trying to regain yung credibility of this Senate, ano na lamang po at babanatan po natin mismo ang ating institusyon. Wala pong iniwan yun, Madam President, na sisirain po natin ang sarili nating tahanan. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga iprinisit na kanina. Haka-haka lamang po. Akala ko nga po, fake news yung pinapanood ko, which I believe is fake news, which I believe is just an opinion, an idea of one person or one group, Madam President. And second, the motion to strike off the record the video, Mr. President. Clearly, disinformation has no place in this chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this plenary hall, Mr. President. And I say this by presenting the facts, Mr. President.
This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. And the records will speak for itself. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts and not from disinformation video propaganda. What are the facts? From August 12 until May 11, Mr. President, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof, Mr. President, that this haka-haka, this conspiracy to commit or to amend the Constitution for whatever reason, self-serving, term extension, Noel, etc. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments. For the record, Mr. President, and I support the striking of the record, that it be stricken off the record, Mr. President.